Oh, ayan. Oh, papakita natin itong isang nasa screen na to. Oh. Kasi tinanong ang US. Oh, tinanong yung US Defense Minister nila. Oh, na si Lloyd Austin, tinanong siya mga bossing. Anong tanong sa kanya? Kasi nga nagbigay ng pronouncement si PBBM sa Singapore at ang sinabi ni PBBM sa Singapore is kapag may isang Pilipinong namatay, pag may isang Pilipinong namatay diyan sa South China Sea sa pamamagitan ng at napatay sila ng China, it's an act of war. So yun, so para makikipaggera daan, parang sinasabi niya is gagawin namin ang nararapat at ang lahat ng aming makakaya. Nagsalita siya ng gano'n, it's as if he's threatening or he's bluffing China na pag may nangyari dyan, lagot kayo, lalaban kami, gano'n. So ngayon, tinanong ng isang Chinese, I think military, itong si Lloyd Austin, ang US Defense Secretary, tinanong siya. Ayan, no. Lloyd Austin was asked by a reporter at the Shanghai La Dialogue in Singapore if the United States will defend the Philippines if a Filipino soldier is killed in the West Philippine Sea. Tinanong siya, if didepensahan mo ba ang Pilipinas pag may namatay na Pinoy? Ang sabi ng Amerikanong mabait, our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. Putya, parang parang si Mayor Guo lang to. Si Mayor Guo, lahat ng itanong mo, sa farm. Ito naman, our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. Then, I won't speculate on any hypothetical situation. Nagets ba ninyo? Ang sinabi nila, ironclad yung ating Mutual Defense Treaty. So paano pag may namatay na Pinoy at nalalaban ng Pilipinas, susuportahan nyo ba sila? Ayaw kong magsalita sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Ang punto dito, it's a yes or no. Tutulungan mo ba sila? Didepensa mo ba sila? Yes or no? Ang sagot, I won't speculate on any hypothetical situation. So sabi, the reporter in his question was quoting a statement made earlier by President Bongbong Marcos while on a state visit to Brunei. Marcos considers the killing of a Filipino an act of war and he may invoke the 1953 Mutual Defense Treaty. Ayan, so the Mutual Defense Treaty requires the Philippines and the US to go to war in case either of them suffers an armed attack. Sabi nito, what I would say though is that we are doing and continue trying to do is that doesn't happen. So ang sinasabi dito ni Austin, ang ginagawa namin ay dapat hindi mangyari yan. Diba? What I would say though is that we are doing and continue trying to do is it doesn't happen. Ayan, yun ang sinabi niya. The Chinese Coast Guard has used their water cannons to drive away Philippine supply boats, causing damage and injuries to Filipino crew. So, the point here is, when asked whether or when asked if they're gonna help us or defend us if something or things as such happen dito sa Pilipinas, dyan sa South China Sea, may namatay na Pinoy dahil sa China, which is ang sinabi ng China is an act of war, ay ang ng Pilipinas is an act of war, at we will defend ourselves. Anong sabi ng US? Tutulungan mo ba sila kung nangyari yung sinasabi ni BBM? Ang sabi niya, hindi ako pwede magbigay ng statement sa isang bagay na hindi pa nangyayari or na hindi naman pwedeng mangyari. It's a simple yes or no. Kala ko ba ironclad tapos yes or no lang yung sagot eh. Hindi pa natin magawa. So ibig sabihin, ganyan din namang nangyari sa Ukraine. Ganyan din na nangyari sa Ukraine. Di ba? Sabi, sige, kami bahala sa iyo. Sige, go. Kalaban namin yan, sige. Tulungan ka namin, ano ka ba? Siyempre, lumaban na kagad. Bong, laban.
Oh, putya, asan na? Asan na kayo? Hindi, wait lang. Wait lang, sa CR pa ako. Oh, so hindi siya sinagot or hindi rin sinagot ng Amerika yung tanong whether tutulungan ba nila tayo o hindi. Oh, so ngayon, gulping-gulpi ang Ukraine. Ito ngayon, nagmamakaawa na itong si Zelensky na sana huminto na yung gera nila. Kasi wala naman sila nahita. Pucha yan, ang dami nang namatay sa kanila. Diyos mio, so gusto ba natin na mangyari yun sa Pilipinas na asang-asa tayo sa tulong nila? Tapos hindi naman tayo tutulungan. Okay, eto nasa Australia, mga bossing ang Malaysia. Alam niyo ba yung Prime Minister ng Malaysia? Sinabihan ng Australia, nandun siya sa Australia, alam mo ang sabi niya, kayong Australiano, may kaaway nyo China. Kami naman, kaibigan namin yung China. Kaibigan din namin kayo. Wag nyo kaming pilitin na awayin namin yung China kasi hindi naman namin kaaway yung China. Wag nyong i-impose kayong Australia, do not impose your hate on China to us. Na galit kayo sa China, pati kami, dapat galit na rin sa China dahil magkaibigan tayo. Hindi. Hindi yun ganun. Kaibigan ko kayo, kaibigan ko din yung China. Kung may galit ka sa China, di magbombahan kayong dalawa. Bakit nyo ko idadamay sa awayan nyo? O hindi ba dapat ganun? Dapat ganun ang mga leader ng bansa. O, Amerika, may away kayo ng China. Ako, wala naman akong away sa China. So anong problema namin sa away niyong dalawa? Di mag-away kayong dalawa, magdamag, maghapon, 24/7, wala akong pake. Pero kung i-impose mo sa akin yung hate mo sa China, at pati ako dapat magalit na sa China, hindi naman tama yan. Dapat ganun. Oh, katulad ngayon. Nalaman nitong Ukraine na hindi maganda relasyon natin sa China. Kasi si Bongbong tumatapang na. O di pumunta ngayon Zelensky dito. Anong gusto ngayon ni Zelensky? Na pati yung Russia, awayin na natin. Kumampi tayo sa kanya. Ano naman laban natin tsaka anong magagawa na layo-layo nun? Pumunta daw si Zelensky dito sa Pilipinas, ang purpose daw niya is invite si Marcos na pumunta ng Switzerland kasi nga nagpatawag siya doon ng parang ewan ko ba meeting, get together ba yan, reunion. Kasi daw yung China daw, since ang China daw is supporting Russia, pinipigilan daw ng China at ng Russia na mag-take place yung peace talks na yan. Kaya ngayon, iniimbitahan ng ating mahal na presidente, ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, iniimbitahan na magpunta dyan sa Switzerland ngayong buwan. Walang hiya ka Zelensky, kakauwi lang ng presidente namin, pinagpapasyal mo na naman. Nananahimik yung tao kakauwi lang yan Kaya President Bongbong Marcos, mahal na yung presidente, wag ka mapapabudol dyan. Kay Zelensky, hindi natin away yung away nila. May sarili tayong problema dito. Ang daming drugs sa Pilipinas. Huwag tayong mag-focus sa problema ng iba. Putya, ang dami nating problema. Focus tayo dito. Okay, kung gusto niya magtayo ng base, magtatayo daw siya dito ng embassy. O di magtayo siya embassy. Lahat may karapatan dyan. Pero malamang sa malamang, kaya gusto ng embassy dito niyan, malamang gagawin na tayong asylum ng mga yan. Okay lang kung yung mga babae lang. Ang mga babae na Ukrainian lang magpunta rito sa Pilipinas, okay lang. Huwag na isama yung mga lalaki. Yung mga lalaki Ukrainian, iban dito yan pagka nag-apply. Putsang pupogi ng mga yan. Anong laban namin sa mga yan? Hindi na kami nagkaasawa ni Banat Bay. Walang hiya, tapos pupunta pa dito yung mga Ukrainian na yan. Di yung mga babae dito, baka pati yung mga madre, umalis na sa kumbento. Kaya ikaw, Zelensky, umuwi ka na. Pwedeng mag-asylum dito yung mga babae para maganda lahi ng Pilipinas.
Pero pag yung mga lalaki, wag na, kawawa naman yung mga pangit dito. Loko-loko to si Maria Luz Dres Para mo sinabing wala kaming laban sa mga Ukrainian na yan, mababango kami. Yung mga Ukrainian na yan, Diyos ko po, amoy kambing yung mga yan. Oo, dahil pag nagpunta dito yung mga yan, Diyos ko po. Pero huhugasan mo lang yan. Huhugasan mo lang yan. Alam mo ba yung Ukrainian na yung Ukrainian na nagsasabi na ginasa daw siya ni pastor? Yung Ukrainian daw na yun, Diyos ko po, ang bantot daw nun. Mas mabaho pa daw yun sa kabayong walang ligo. Oo, yung mga taga-Kingdom, hindi sila marunong magsinungaling. Sinabi, Sir, Boss Dado, grabe talaga ang bantot nun. Ay talaga, hindi pa nagtututbrush. Ang kapal pa ng buhok sa kilikilid, ang baho talaga. Binihisan namin yun, pinaliguan namin, kinadkad namin lahat ng ng libag sa katawan nun. Ginawa namin tao yun. Tapos putya yan, talagang alam mo si pastor, ang selan yan sa itsura tsaka sa amoy. Pag mabaho ang CR, galit na galit yan si pastor. Tapos yung babae na yan, amoy kubeta daw talaga. Talagang pinaganda daw nila, inayos nila. Tapos naging kaaya-aya. Tapos biglang ni-rape na daw siya. Totoo yun. Oh, sabi ni Heart Killer, Diyos ko, Boss Dada, para akong baliro kakatawa. Ba't katawa ng tawa? Katawa ng tawa, baka gusto mo na mag-asawa, ha? Oy, Buster! Buster TV, how are you? Kamusta naman, Buster? Ba't wala kang live kanina? Ha? Saan ka na naman tumungo? Nagpayamang ka na naman? Ha, Buster TV? Hindi, pero totoo yun. Yun daw Ukrainian, ganyan daw yung mga Ukrainian. My goodness, pag naligo daw yan, every other year. Talaga naman, amoy daw yan, amoy kambing na higante daw mga yan. Oh, kaya kayo mga Pilipina, tuwan-tuwa kayo sa pupunta ni Zelensky dito. Kala nyo makikinabang kayo, ha? Oo, magrarally ako. Oh, magrarally ako. Pero ito, mabalik tayo dito mga bossing. Ito yung sinasabi natin na baka si PBBM iniisip niya na itong mga Amerikano ay talagang tutulungan siya hand-in-hand kaliwaan. Oh, hindi po pwede yun. Hindi po pwede, hindi po mangyayari yun. Maaring tutulungan nila tayo, moral support. Bigyan ka ng mga baril na hindi mo alam gamitin, ng mga eroplano hindi mo alam paano paliliparin. O ganung mga support siguro kaya tayong tulungan yan. Pero yung sinasabi mo na they will fight for us, sa panaginip lang nangyayari yun. Sa panaginip lang, di nangyayari sa totoong buhay. Look at what happened to Syria. Look at what happened to Afghanistan. Look at what happened to Iraq. Look at what happened to Ukraine. Nga. O kaya, sir, Mr. PBBM, sir, we are not equipped sa pagdating sa gera. Puro po tayo dito mga artista. Hindi na mo nga yung mga subscriber ko dito eh. Hindi mo lang mabati, nagagalit eh. Yung pa kayo, sasabak natin sa gera. Parang awa mo na, PBBM, malambot ang mga Pilipino. Handa muna natin sila. I-training muna natin sila. I-ROTC muna natin lahat ng mga Pilipino. Kailangan lahat mag-reserve. Mag-army reserve para masubukan nila yung hirap. Malaman nila kung talagang bang kaya nating makipaggera, Diyos mio. O wag na PBBM, kung ano man ang gusto mangyari nito ni Zelensky dito sa Pilipinas, wag mo nang ituloy, wag mo nang pabayaan mo siya sa buhay niya.